What's up guys? Me, Let's Just Ride. So meron tayong bagong motor na i-review or bibigyan ng Lady Rider's perspective. Unang-una, pinaka nagustuhan ko dito sa Honda Airblade is keyless na siya. So yun yung pinakauna kong inisip nung nakuha ko to. Kasi same to nung una kong motor or si 24 na din siya. Keyless na din siya. Kasi alam niyo yun, yung kapag kunwari nasa tabing kalsada lang tayo, para pwede nating iwan yung motor natin nang hindi natin iniisip na pwedeng manakaw. So, yun yung pinaka nagustuhan ko dito. So, ganun lang. I-on lang natin. On mo lang to. Twist. And okay to go na. So, kung makikita nyo dito, etong bike na to, maliit lang siya. Slim lang. Manipis. Pero wag niyong nilalang yan. Kahit na manipis lang tong Honda Airblade is kayang-kaya niya na makipagsabayan sa mga bulky na lower cc. 4 valves na to guys. Kaya yung arangkada nito, masasabi ko sa inyo, talagang aarangkada kayo. Kayang-kaya makipagsabayan sa mga bulky na motor. Nagulat nga ako noong una ko itong kuha, talagang gaganon kayo, matorque siya eh. Kaya kaya niya talaga sa mga ahunan. Wala, ano to, sisiw, chicken na yung mga uphill na yan. Kasi nga, sobrang ganda ng arangkada nito, kayang-kaya. Also, siyempre, since manipis nga lang siya, mas maganda siyang isingit sa mga, or sa traffic. Napakaganda niyang i-glide or ano lang sa mga traffic. Madaling isingit. Isa pang feature na gusto ni Let's Just Ride sa Honda Airblade is may idling effect din to. So, pag gusto mong naka-on yung idling o idle, kapag umaandar ka, tas biglang nag-traffic, mamamatay yung makina. Pero once na nag-throttle ka, mag-go agad to. Pwede mo rin i-off kung ayaw mo or hindi ka sanay na bigla na lang namamatay yung motor mo pag traffic. Other riders, ang ginagawa nila kapag traffic is sinususi pa nila, pinapatay pa nila. So since dito sa Honda Airblade, meron ng idle or idling switch, hindi mo na kailangan susian. Madali lang siyang mabuhay kapag nag-throttle. Next feature na nagustuhan natin is hindi na kailangang itaas ang upuan kapag magpapagas tayo. Pindutin mo lang yung dito, seat or fuel, and then i-click mo lang to, tataas na yung doon sa tangke ng motor mo. So dito na, kasi ay yung mga other motor, di ba, sa may U-box pa or sa ilalim ng upuan. At ito talaga yung natuwa ako eh. Kasi di ba, yung ibang mga motor na 160 or 150 and 160 na displacement, yung mga charger nila nandito. Pero dito, kay Honda Airblade, nandito siya sa upuan. Sige, buksan natin. O, diba? So, dito, pwede kang mag-charge, ready to plug na, and also may ilaw. Most likely, di ba, kapag nag-rides tayo, pag sa gabi, kailangan pa nating mag-flashlight dito sa U-box para makita natin yung mga gamit or yung tools natin. Pero dito, ito lang yung merong may U-box na may ilaw at syempre yung charger. Para sa akin, mas gusto ko yung charger nandito sa U-box kasi at least yung ita-charge mo, naka-safety siya dito sa loob. Unlike dun sa harap ng mga motor na pwedeng malaglag or pwedeng masira yung kable, matupi, mapunit, ganon, mahila. So, dito sa akin, pag dito ka nag-charge, kunwari meron ka power bank, tapos nalobat na, kailangan mo nang i-charge. Charge mo dito sa loob, safety pa, di ba? So, isa ding feature na maganda na meron dito sa Honda Airblade, kapag bumili ka is ABS na to. Ito, makikita niyan. ABS na siya. So, syempre, isa sa mga tinitignan natin. Ako nung bumili ako ng motor, ito yung hinanap ko. Sabi ko, dapat ABS na or naka-ABS na yung motor ko. So, si Honda Airblade, naka-ABS na. Check. So, kapag yung mga paparkingan nyo is naka-slant or nakaganon,
basta hindi straight, magagamit nyo to. Press nyo lang yung brake and then ito, para mag-lock, para hindi kayo basta aandar. So, isang feature na maganda. So, ito yung na-amaze ako, guys. Sabi nila, sir, pwede ka mag-start left and right gamit na brake. Karamihan na motor, it's always the ignition key and the left brake, di ba? Try natin to. Ignition and left brake. And gas. Nag-on siya, di ba? Try natin sa right. Pwede daw kasi. So, try natin. Ignition, brake. Oh. So, kung saan nyo prefer, it's either left brake, key ignition, left brake, and gas. Key ignition, right brake, and gas. Ang galing, di ba? Dito sa Airblade, wala tayong foot peg. So, kasi nga, since parang ang napapansin ko sa mga 160 or 150cc is yung tangke niya nasa harap na. So, since yung tangke niya is nasa harap na, onti lang or pang-paalang talaga, paalang yung malalagay mo dito. And, if makikita niyo yung pwesto ng paa ko, komportable siya. So, again, 5'4" ako, and ganito yung pwesto ng paa ko. Check naman natin yung seat height, kung gaano kataas, or kung flat-footed ba si Let's Just Ride. By the way, 5'4" ako. So, kung nakaupo ako dito sa medyo dulo ng Airblade, ito yung pwesto ng paa ko. Pero kung i-move ko pa or isasagad ko pa yung paa ko or yung pagkakaupo ko, naka-flat-footed na tayo. Again, 5'4" si Let's Just Ride at flat-footed tayo sa Honda Airblade. Isa pa din na feature na masasabi natin na advanced na. Kapag naka-on ang motor mo at gusto mong mamatay agad yung makina, ibaba mo lang yung side stand. At nakapatay na yung makina. Sa mga scooters, mahalaga na na-maintain yung mga langis. So dito Honda Airblade, dito mo na makikita yung kulan. So na mas madali na siyang ma-check kung nababawasan or kung kailangan na siyang palitan. Kasi iba dito kailangan mo pang iangat yung yung mga motor. Pero dito, andito na siya. Makikita na at madaling mapalitan. Ito nga pala yung aesthetic para sa akin. Kasi the black and the brown, napakaganda niyang partner ng kulay para sa Honda Airblade na kulay na ito. Para sa akin, okay to kasi hindi siya dumihin. Diba? Kasi ang hirap mag-maintain ng motor, diba? So, dapat laging dark lang yung mga dark lang para sa akin, yung sa mga leather, ganyan, para madaling i-maintain. Overall, thumbs up for Honda Airblade 160.